Hi, good evening everyone. Our motivational topic is about mindset. Isa sa pinaka-importanting dapat ayusin natin sa ating buhay ay ang kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo magkaroon ng positibong pananaw. Yung pagkakaroon natin ng maayos na mindset. Kung ano yung mga decisions natin, kung saan tayo naroon ngayon. Related yon sa kung ano yung tumatakbo sa isip natin, kung paano tayo nahihirapan, dahil din yun sa kung paano tayo mag-isip, kung ano yung naiisip natin lagi, at mahirap tanggapin na meron tayong mga desisyon at meron tayong mga beliefs na pinapaniwalaan at pinangahawakan hanggang sa mga oras na ito, pero hindi naman nakakatulong sa atin. Kasi para magkaroon ng improvement yung buhay natin, kailangan mayroon tayong baguhin. At yun ay ang pagkakaroon natin maayos na or pagkakaroon ng growth mindset. Kasi marami sa atin naliligaw or okay lang yung sitwasyon natin sa ngayon at hindi tayo sumusubok sa ibang bagay at hindi tayo hindi natin ginugusto mag-improve. At yung growth mindset natin, kung hindi natin tinutususan niya ng kung ano yung willing natin na gawin, na kailangan palitan para makatulong ito sa atin, na i-accept o kaya kung accept mo na yung sarili mo na ganun ka na lang, ganun na lang yung mga decisions mo na mula noon ay hindi na okay lang, na hindi nag-improve, walang pagbabago. At yung growth mindset, nare-recognize natin kung ano yung mga pinapaniwalaan natin before, kung ano yung nasa isip natin, mga decision natin noon, yun ay result na kung paano kayo mag-isip at kung paano tayo or kung paano natin baguhin yung mga decision natin at maayos ang mindset natin para maniwala tayo na meron pang mas magagawa ka. Aside sa mga achievements na meron ka ngayon, kailangan yung beliefs mo hindi ka nakatali sa kung ano yung pinapaniwalaan mo noon sa ngayon. At marami tayong mga beliefs na mas makakatulong sa atin sa bawat isa na magkakaroon ka ng maayos na kaisipan. So, kung magiging positibo lagi, yung tama yung mindset mo. At kasi minsan tayo nakarely lang tayo sa kung ano yung narinig sa iba, kung ano yung nangyayari sa iba, and relate natin yung sarili natin. Pero ano ba yung pinakatamang reference para makuha natin yung mindset na kailangan natin para magkaroon tayo ng successful na gusto natin, kung saan tayo narangan mag-success. So, ang tao naka-design to dominate, to be successful, to rule, pero kadalasan sa lahat sa atin, hindi natin alam yan kasi hindi natin alam kung ano yung nakasulat sa Bible. Kasi kung gusto natin yung pinaka-the best na mindset na meron tayo, in order to us to gain success at magkaroon tayo ng improvement, kailangan tinitingnan natin at nagbabasa din tayo ng Bible kasi napakaraming bagay na meron dyan na magpa-prosperous tayo sa mga kailangan nating ma-achieve, na dapat nating ma-achieve,
at sasabihin sa'yo yan, i-guide sa'yo kung paano ka i-lead at magkaroon ng tamang pananaw sa buhay, magkaroon ng maayos na mindset. Kasi araw-araw nagde-desisyon tayo. So, depende yan sa kung ano yung decision natin, kung ano yung nasa isip natin, kung ano yung magiging mindset natin, kung magiging negative ba or positive. So, kung paano tayo magkakaroon ng tamang mindset, sobrang makakatulong ang pagbabasa ng Biblia, kasi diyan makikita mo kung gaano ka powerful ang na magiging impact sa buhay mo. Yung prinsipyo natin sa buhay ay nasa Bible. So, one of the things na pwede i-recommend sa'yo ay kailangan mo ng magkaroon ng mindset. Kailangan natin magbasa ng Biblia, kasi nandyan lahat ng prinsipyo yung matatagpuan natin, na hindi basta-basta libro na sumulat ng kung sino-sino lang. Isa yan sa pinakamahalaga sa buhay natin, kasi manual yan. Kumaga manual yan ng buhay natin.